Morning once again and welcome to our Sunday School. Na-miss nyo ba mag-Sunday School? Ayan, it's been a while po since we had our session, no? So, this morning po, we will begin our our study and hanggang sa mga susunod na Sundays po, our focus of our lesson is the lessons on discipleship. We are using the material po na gawa ni Pastor Nelson De Jesus. So as we prepare po for our paparating na Missions Month emphasis, so ito pong mga lesson na to ay inihanda, no, para po ay muli, no, maibalik natin ang ating eagerness to work as a minister of the Lord. So dito po sa lesson na ito ay bibigyan po natin ng meaning ang word na disciple. So sa buong lesson po na ito na ating pag-aaralan on our Sunday School hanggang sa mga susunod na linggo po. So for this morning po, bago po tayo magsimula, langin ko po si Brother June to lead us and open us in prayer. Let us pray. Lord, our Heavenly Father, Lord, we thank you and glorify you, Panginoon, sa natapos, Panginoon, na pagsamba namin kanina, Lord. Dalangin naman po namin na ikaw nawa ang siyang gumamit, Panginoon, sa mensaherong gagamitin mo sa aming harapan. Ikaw nawa, Panginoon, ang mag-lead, magbigay ng guidance sa kanya, Panginoon, na may latag niya, Panginoon, ng maayos ang iyong mensahe base sa yung expectations, Lord. And ganon din sa mga makikinig, Lord. Ikaw nawa, Panginoon, ang sa ayos ng kanilang mga pakikinig, Panginoon, na makuha po ang kanilang attention at i-apply din, Panginoon, sa mundong ginagalawan namin. Ito lamang, Panginoon, ang aming samot dalangin, Lord. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Thank you po, Brother June. At before we begin po, let's sing a song. Let's sing, I Love the Thrill That I Feel When I Get Together with God's Wonderful People. Tawagin ko po yung mga dating Sunday School teachers natin to lead us sa ating action song. Teachers, I love the thrill. Dito po kayo sa harap. Tayo po tayong lahat. Ayan, galaw-galaw. Para hindi makatulog. Ling, sali ka. Ready? I love the thrill that I feel. Ready? Sing. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together. Turo niyo po yung mga wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Tagalog! Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, kay gandang pagmasdan ng mga tanawin. Kristo ang sinapuri natin, ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ayan. Upo na po tayong lahat. Hindi pa uwian. May isa pa akong kanta. Pwede yun kantahin kahit nakaupo. Obedience is, alam niyo po yung action sa obedience is? Ready. Obedience is ready. Sing. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord commands. Doing it happy.
happily. Action is the key, do immediately. Joy you will receive. Obedience is the very best way to show that you believe. Spell obedience. Ayan May nagkakamali. Obedience is the very best way to show that you believe. Amen. So this morning po, tayo po ay mag-aaral ng patungkol sa lessons on discipleship. I need backup. Yan. So, sa ating pong unang lesson on our series of lessons on discipleship, tayo po ay magfo-focus on defining what a true disciple is. Okay? So, alam ko po this has been a lesson na from the past years natin. So, ngayon po ay para tayong nag-refresh po. This is a refresher course kasi baka nalimutan nyo na yung mga basics natin. No, as a Christian and as a disciple of God. So since we are defining what a true disciple is, sagutin po natin yung tanong. No, what is a Christian disciple? Ano po sa tingin nyo? Ano po ang idea nyo? Pag sinabi pong Christian disciple, may pinagkaiba po ba yung Christian at disciple? Pag sinabi ba ang Christian, anong ibig sabihin? Follower of Christ. Kapag disciple, follower and believer of Christ. Ano pa? Any other ideas? Sige. Sharing the gospel of God. Yung Christian po, siya po yung followers of God. Tapos Christian. yung Christian's disciple po, yung follower siya ni Christ and nagdi-disciple siya sharing the gospel of God. Nag-share ng gospel of God. Dito po. Pag Christian, yun, pag Christian, ano siya? Yes, Brother Harriet. Christian, ano yan? Best friend ko nung grade 3 yan si Christian. Christian, believer, no? Who received the salvation, siya ay Christian na, no? But the difference between Christian and disciple is yung gumagawa na at sumusunod na sa kagustuhan ng Panginoon. Tama, no? Sharing the gospel. But not only sharing the gospel, but doing the works of Christ. Yung papatuloy sa mundong ibabaw. Ay, thank you. Additional daw po kay Ate Kling. Kay Ate Kling daw po. Additional. Salamat. Yes. Ate Kleng. Ano lang to sa aking opinion lang, ang Christian disciple is different from other disciple. Meron kasing disciple na disipulo ni Kibuloy, disipulo ni... Basta mayroon pang yung mga followers na kung sino-sino tao. Pero tayong Christian is followers ni Christ. Bali, bago tayo naging Christian is nagiging convert muna tayo. Ni-receive natin ang the gift of salvation through faith alone. Kaya yun ang pagkikaibahan natin sa ibang disciples ng mundo na yung nagpapakilala lang na Christian kaysa true Christian disciple talaga. Yun lang ang ma-share. Okay. So ang tanong, may pinagkaiba ba sila? Ate may sagot ka ba? May sagot ka pa? Meron yan. Kung hatino. Mami. Yes, my great difference between Christian and disciple. Kasi may Kristiyano may Kristiyana, hindi pure Christian na tinanggap lang si Jesus Christ but nothing doing. But Christian discipleship, pag pinag-isa mo siya, hindi ka lang Christian but you are doing what God commanded you to do. Especially in sharing the gospel. Okay. Sige. So, bigyan po natin ng definition ito. Ang Christian and disciple, sila po ay two inseparable na ideas. Okay.
Bakit? Sige po. According to our lesson, a disciple is a learner and follower of Christ. So tama po yung mga sagot nyo kanina. A disciple is someone na nananampalataya kay Jesus Christ and sumusunod kay Jesus Christ. Also, it involves the process of knowing and obeying the Lord Jesus Christ. So bakit po sinabi na inseparable yung being a Christian and a disciple? Because kapag Christian ka, di ba na-recognize natin na kapag ang isang tao ay Christian na, siya ay converted na. He believes or the person believes that the Lord Jesus is Savior, na matay sa krus, nilibing, nabuhay, magmuli, umakyat sa langit. Christian na yon. Okay? And a disciple is a manifestation of true Christianity. So malalaman niyo po na ang isang tao ay is converted or truly converted if he becomes a disciple. No? Kaya nga po sabi dyan sa Matthew 28, 19 and 20, go. No? Kanino inutos yan? Sa mga Christians. believers. And make disciples. So magkasama po yun. Yung going and make disciples. So being a Christian, sabi dyan, involves the process of knowing and obeying the Lord Jesus Christ. So true Christianity ay napuprove kapag ikaw ay isang disciple. Now, in this lesson po, meron po tayong 3 facts na i-consider. So first fact is we are going to study the characteristics of a true disciple of Christ. Also, we'll look at the cost of being a true disciple of Christ and the consequence of being a true disciple of Christ. But for this morning po, dito lang po muna tayo sa number 1. The characteristics of a true disciple of Christ. No, kagaya sa lesson natin kanina sa preaching, no, marami na ngayon ang mga nagsasabi na sila ay mananampalataya ni Jesus Christ. Pero yung doktrina nila ay iba. Okay, paano ba natin ma-identify kung ang isang tao ay true disciple of Christ? So let's look at the different characteristics of a true disciple of Christ. So tingnan po natin sa ating, open po natin ang ating mga Bibles. Yan. Meron po tayong 4 na verse na titignan sa umagang ito. And let us answer, how do the following verses describe a true disciple of Christ? Paano po dinidescribe ng mga verses nito ang isang tunay na disciple ni Jesus Christ? So open niyo po muna yung Bibles niyo on the first verse, John 8:31. Sige po. Open your Bibles on the book of John, chapter 8, verse 31. At kung sino po ang unang makabasa, hawakan niyo po ang mic and basahin po. Read. John 8:31. So Jesus said to the Jews who had believed him, "If you abide in my word, you are truly my disciples." Okay, so sabi dyan, if you abide in my word, you are truly my disciples. So sino ang mga characters dito sa story na to? Si Jesus. Sino pa? Yung mga Jews. O, sino yung Jews na tinutukoy dyan? Ha? Parang hindi kayo sure. Ha? Ano ba nangyayari sa context ng story na yan? So dito po, nagpipreach si Jesus. Tapos, it was during the Feast of the Booths. So, nagkaroon siya ng conflict with the local religious leaders. So, nakita ng mga Jews na marami ng tao na nagtipon doon. And marami na din mga tao ang sumusunod kay Jesus Christ. So, nung time na yon, ni-refer niya yung term na, yung word na the Jews. So, ito po ay nagre-refer sa mga religious leaders ng Jerusalem and their followers. So, ito po yung mga scribes, Pharisees, and yung mga local residents na nag-agree sa practice ng mga Jews. So, si Jesus, sabi niya, di ba, itong mga scribes and Pharisees na to, nagkiklaim sila na sila ay follower ng Panginoon. No, nagkiklaim sila kasi sinusunod daw nila yung
nasa law. Okay? So, sabi ni Jesus, sabi niya dyan, who had believed in Him, if you abide in my word, you are truly my disciple. So, according to this verse, paano nito dinidescribe yung totoong disciple ni Jesus Christ? Ha? Okay, someone who abides. Pag sinabing abide, anong ibig sabihin? Ha? Nagpapasakop. Ano pa? Sumusunod. Ano pa? Ha? Who keep in touch. O, nagkikip in touch. So, ibig sabihin, according to John 8:31, a disciple is, next. Next pa. Yan. O, ano ngayon? Hindi na show dito. Paano natin ngayon i-describe ang disciple ni Jesus Christ? So, according to John 8:31, a disciple is one who abides in His word, or pag nag-a-abide ka, anong ginagawa mo? Nag-o-obey. Alin ang ino-obey mo? Yung word of God. Paano ka nag-o-obey? Pag-abide. Ano yung ibig? Kapag nag-keep in touch ka, ikaw ay ano? Ha? Follower? Pag nag-stick ka, ano ka? Starts with letter F. Ha? Okay, faithful. Therefore, a disciple is one. Pagsama-samahin natin ngayon yung sagot nyo. So, a disciple is one who obeys the word of God faithfully. Yun po kasi yung idea ng abiding. Tama yung sagot nyo. Nagkikeep in touch sa word of the Lord. Nagstick sa word of the Lord. So, ibig sabihin, you obey the word of God faithfully. Now, paano natin na ipapakita yon? Yung obeying the word of God faithfully. Sige nga po, sa mga personal experiences ninyo, paano nyo na-exert yung being someone who obeys the word of God faithfully? Ayan. Sige, Brother June. Marating po yung mga instances na kailangan mong piliin yung Panginoon, yung pagsunod sa Panginoon. For example, yung linggo, pupunta ka sa ibang lugar, ganon. Pero sa Baguio? Sa Baguio Di ba po ako yan? magbibigay ng pero sa Baguio, ganon. Oh, yan. Pero faithfully, pinili mo si Lord. So, yan, ino-obey mo yung word of God Bakit? faithfully. Ano ba ang sabi ng Bible tungkol sa pag-attend ng church? Sabi ng Bible, remember the Sabbath day and keep it holy. So, doon pa lang, sabi na, nasa ano yun? Online naman, nag-online Ten naman. Commandments. Okay? So, ano pa? Ano pang mga experiences ninyo? Where you obey the word of God faithfully. Yes. Yun. Sa akin, Next si Ate Michelle. sa akin, sa tithe and offerings. Yan, sa tithe and offering. Ako, sinusunod ko siya, di ba? Kasi sabi nga, di ba, yung tithe is holy To the Lord. to the Lord. It belongs to the Lord. Actually, hindi ka pa nga nagbibigay. Nagsasauli ka lang. So ako, nagsasauli ako. Bakit? Doing it at the at my very best na talaga, very best na may soli ko yun sa Panginoon. Kasi yun sabi niya, di ba? Bring your tithes Into the into the word. Yan, Into yun the sa akin, storehouse. tithe and offering. I rolled the ball to Alfie Maboy. Alfie, paano natin napapakita ito?
Sa school, sa friends, mga ganyan experience. Na ano po sa ministry po. Kasi kapag, minsan po kasi may ginagawang school works, di po nagagawa yung ministry po. So, yun po. Asa si Oyen? Wala? Ginagawa po yung school works po. Module, school Parang may mga works, assignments. pinaghuhugutan. Ginagawa po yun after school po. Ginagawa ko po yun para kapag linggo po, free na po ako para kapag may ministry. Ayan. Ang sabi ng Bible. Anong sabi ng Bible tungkol dyan? Matthew? Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness and all these things shall be added unto you. Meron pa? Ate Michelle? Si Ate Kiling daw. Para sa akin lang is nakahalubiro na kung iba't ibang tao, lalo na nung backslider ako, huwag makinig sa mga sinasabi nilang iwanan mo na yung faith mo dahil kaya ka nagkakaganyan. Yun bang be not unequal yoke together with the unbelievers rin dahil naman sila yun bang wala ka namang papala kapag sinunod mo sila. Kailangan, ako na talaga matigas na talagang ulo ko, kaya hindi ko talaga sila sinusunod yung mga nagsabi ng ganun. Yun lang. Okay. Sabi ng Bible dyan, if you cannot live your, nagagalit. Mami, bawal magalit. Ate Michelle. Para po sa akin, yung sabi dyan, obey the word of God faithfully. Minsan, pag merong ministry na binigay yung Panginoon sa'yo, Zoom. dapat pala, Dapat pala, pag yan. may lakad, Oh. kailangan, Ano? uunahin mo yung Panginoon. Dapat mas priority yung ministry na binigay ng Panginoon kasi hindi naman lahat iba-iba kasi tayo ng binigay ng Panginoon na ministry. Kaya dapat gampanan mo yun kung anong binigay ng Panginoon. Kaya challenge yun. Amen. Yes. Meron po bang sasagot sa online? Meron. Sacrifice your time, lalo na pag linggo. Ayan daw, sacrifice. Ano ulit? Sacrifice mo yung oras mo para sa lalo na pag linggo. Kahit na masarap matulog, daming gawain, kailan mo unahin ng Panginoon. Sacrifice your time. Hindi tayo nagfa-find time para sa Panginoon. We make time for the Lord. Ayan. Meron pa. Louder. Ako po, yung pag sinabi mo kasing faithfully, kumbaga one of other synonyms is religiously. Okay? Ibig sabihin nun, ginagawa mo siya, hindi lang parang consistent siya. Hindi mo basta siya gagawin lang dahil may occasion. So, religiously, ibig sabihin, talagang consistent ka dun sa araw-araw, ganun, oras-oras. Kapag ginawa mo yung isang bagay, kasi when you obey or abide the word of God, ibig sabihin you have discipline. Okay. Amen. So, again, pag sinabi nating disciple, may mga personal experiences kayo dyan. A disciple is someone who obeys the word of God. Not just obey the word of God kung kailan nyo gusto o kung kailan nyo feel na gawin yung word of God, but we obey the word of God faithfully. Beginning from pagmulat ng iyong mata hanggang sa paglubog ng araw at pagpikit mo sa gabi. We obey the word of God faithfully. Naiintindihan po? Amen. Now, let's take a look at John 13, verse 35. John 13, verse 35. Sa una pong makahanap, basa. John 13:35. Mabilis. Go. By this all will know that you are my disciples if you have love for one another. Okay. So by this, all people will know that you are my disciples. Paano daw mapaprove? Anong characteristic according to John 13:35? If you love one another. Okay. If you have love
for one another. Bakit? Ano bang nangyayari dito? Bakit nasabi to ni Jesus Christ? It is the second commandment Ah, out of the second. two. Second greatest commandment ng Panginoon. Love God first and Love God one first and another, love your one brother. another as you love Self. yourself. So dito po sa context ng verse na to, ang mga naunang nangyari dyan, nangyari dito yung washing of feet. Or si Jesus, He humbly washed the feet of the disciples. Makikita niyo po yan sa verses 2 and 2 to 5. Tapos, on the latter part, in-explain niya na ito po ay an example ng service ni Jesus Christ for the disciples to follow. Okay? So, dito po, no, si Jesus Christ, pinuprove niya, parang tinuturo niya dito na, if we love Jesus, no, we should love as Jesus loved. Okay? Kung mahal talaga natin si Jesus Christ, no, dapat mahalin din natin yung yung kapwa natin kung paano nagmahal si Jesus Christ. So dito po ay siniset ni Jesus Christ yung parang proof or evidence, no, of a true Christian's faith. No? So he is specially referring to the love na para doon sa mga nagke-claim to be his followers. So according to this verse, let's fill in the blank. According to the verse, a disciple is one who what? Sagot. According to the verse, sabi ng verse, if you love, you are my disciples if you Love one another. have loved. Oh, therefore, a disciple is one who, Loves his brethren. what? How? Huh? Unconditionally. Okay. A disciple is one who loves others unconditionally. Kasi madaling magmahal. No, di ba? Magandahan ka na nga lang, feeling mo, mahal mo na Yare. agad. Pero, iba yung loving unconditionally. Pag unconditionally, anong ibig sabihin? Paano yan nangyayari, ha? Mahal Walang kita. hinihinging kapalit? Walang choice? Grabe naman yun, wala. Parang napilitan naman yun. Ano pa? Pag unconditionally, paano natin na ipapakita yung loving others unconditionally? Mic po. Gamit po kayong mic para naririnig kayo ng mga kababayan natin sa Saudi. Mamahalin mo siya kahit hindi siya kamahal-mahal. Mamahalin Maging mo sino siya ka man. kahit hindi siya kamahal-mahal. Halimbawa, Mi. Paano niyo po naipakita yung pagmamahal na kahit hindi siya kamahal-mahal? Kahit pasaway siya, Huwag na natin pangalanan. yeah, kahit she's doing not so good to you, but it's still because you love God, and He is also your sister and or brother in Christ, you will love Him unconditionally. Okay. So kahit nasasaktan ka na niya, no, dahil yung love ng Panginoon yung nasa iyo, mamahalin mo yung tao unconditionally. O yung iba pang mga experience nyo where you experience loving others unconditionally. Oh. Hoy, bawal umiyak. Si May ba? Si May daw po. Mama muna, yung kamukha muna. Mami muna. Bakit naiiyak? Sa akin, loves others unconditionally. Ibig sabihin, with compassion na kahit, freely ka na nagmamahal. Regardless of yun nga, in return or kung may babalik. Basta yung pagmamahal mo sa kanya is free. Walang bahid ng kung ano mang inihintay mo na kapalit. Ayun. Kasi mahirap umasa. Mahirap umasa. No? Meron pa? Sige po. Si Mark Allen Floor, yan. Nandiyan ba si Mark Allen? Oo naman. Bigyan ng karapatan niya, si Mark Allen Floor. Sige, pakinggan natin. Baka may issue-share si Mark Allen.
Habang nag-aantay tayo kay Mark Allen. Si Deacon. Deacon, baka may gusto kang i-share? Oo, si Deacon. Mapagmahal yan si Deacon. Ayan, amen. Deacon Ira Mapagmahal. 05. Deacon Ira Mapagmahal, _ Game. Ano yun? So, Paano? loving one another unconditionally. Kahit di ka mahal-mahal, mamahalin mo yan. Dahil ganun ang pinakita ng Panginoon eh. Na Sino? ano, Wag na natin even na pangalanan. hindi maganda ang ginagawa nga, sabi ni Mami, ay patuloy mong gagawa ng mabuti. Gagawin mo, tutulungan mo siya, pag-pray mo siya, yun, yung mga maraming bagay. Okay. Malawak yan. Yun yung pagmamahal ni Deacon unconditionally, na kahit hindi na siya ginagawa ng mabuti, gagawa niya pa rin ng mabuti, pinagpe-pray niya pa din. Andyan na ba si Mark Allen? Ayan! Yung ano po is kung ano yung meaning nito, no? Yun po yung tanong. Yun po ba? Okay. Paano mo napapakita itong loving others unconditionally? Ayun nga, from the word unconditional. So, you love them unconditionally, meaning hindi ka naghihintay ng kapalit. And also, in terms of like yung sa pagdi-disciple, despite of any circumstances na parang mamahalin mo yung kapwa mo pero may kapalit, hindi dapat ganun. Dapat unconditional siya. And from the word unconditionally, yung pagmamahal mo dapat talagang pure, and also yung hindi naghahanap ng kapalit. Yun yung pag-aano. Okay. Hindi naghahanap ng kapalit or hindi naghihintay na ma-reciprocate. No? Parang a Christian or yung standard ng living out our Christian beliefs and yung means by which believers are to distinguish themselves from non-believers is through this, no? Through loving others unconditionally. Di ba sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 13, no? Ano sabi doon? If I have a tingling, clanging cymbals, but if you have not love, ano sabi ni Paul doon? I am, 1 Corinthians chapter 13, yung book ng nagsasabi na love is patient, love is kind. Sabi doon, if you have not love, I am, ano sabi doon? Buksan niyo yung Bibles niyo. 1 Corinthians chapter 13. Verse 1 to 3. Ano sabi dyan? Chapter 13. 1. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. Yan. Verse 2. Next. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. Okay. So our faith, kung pinaprofess natin na Christian tayo, ganito, alam ko to. But if we have not love, no, yung mga sinasabi mo yun, nothing yun. Maraming ganyan, no? Kagaya nga na nabanggit ngayon sa teaching sa preaching, no? Maraming nagpo-profess na they are Christian. But kagaya nga na tinuturo natin, no, na ang pagiging disciple is a manifestation of true Christianity. And one characteristics of a disciple is someone who loves others unconditionally. So, tinuturo sa atin dito na if you consider yourself as disciple of Jesus Christ, you must, yung love, no, it must be pursued truthfully and in all circumstances. No? Kahit na masama o pangit, no, yung love dapat yung nangingibabaw. Bakit? No? Kasi yung love ng Panginoon yung nasa atin eh. Kung love lang ng tao,
no, kung yung love lang natin, yung ability lang natin to love, yung aasahan natin, no, hindi natin yon magagawa. Pero dahil tayo ay empowered by the Holy Spirit, and one of the fruit of the Spirit is fruit of the Spirit. Love, joy, and peace. No? Kaya nauna dun yung love. No? Kasi yun yung isa sa mga gold standard for living out our Christian belief. Now, if you have or if you consider yourself as a disciple of Jesus Christ, ito dapat yung characteristic na nakikita sa'yo. Hindi mo dapat sineset aside yung love under any circumstances. So kahit hindi yun nga, kagaya ng mga nasabi nyo, kahit na hindi siya kamahal-mahal, kahit ang pangit ng ugali niya, kahit na nasasaktan ka, no? So yun. No? Dapat we still love the person unconditionally. Marami mga taong nakasakit sa atin, lalo na yung mga kapatiran na. Mas masakit kasi pag kapatiran yung nakasakit sa'yo eh. Diba? So, pero, dahil we consider ourselves as a disciple of Jesus Christ, no, nakikita dapat sa atin yung characteristic na to, na loving others unconditionally. No? Parang, totoo yung sinasabi na love covers all sins. If you are a true disciple of Jesus Christ, you should love others unconditionally. Malinaw po? Mahirap ba? Okay. Now, next verse po. Tignan natin naman yung John. Nasa John na pa din tayo. John 15, verse 8. John 15 verse 8. Oh, mabilis. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Okay. So, paano daw napuprove? Anong characteristic na nakikita dito? According to chapter 15, verse 8. Bear much fruit. Okay. Ano bang context niyan? Diyan natin makikita yung pang 7 na I am ni Jesus Christ. I am the vine. Okay. I am the vine and you are the branches. So, pinakita doon ni Jesus Christ yung paano yung pinapakita yung Christian perseverance, Christian faith, and yung spiritual effectiveness. At sa latter part, ito yung sinabi niya, by this, my Father is glorified that you bear much fruit. Okay? So, nakita nyo dito, no, yung proof. Ano sabi dyan? You should bear much fruit. So, therefore, according to the verse, ano daw ang karakteristik ng isang disciple? Pag nagbe-bear ka ng much fruit, ano ka? Evangelize. Pag nag-evangelize ka, anong ginagawa? Ano ba? Anong tawag sa'yo? Kapag ikaw ay effective sa ministry, ikaw ay actively working in the ministry, ikaw ay? Productive. Okay, productive. Okay? Productive saan? Ano ba yung works? Anong tawag natin sa work of the Lord? Ministry. Okay? Therefore, a disciple is one who is productive in his Christian life and ministry. Okay? So, di ba, nabanggit dun sa I am the vine and you are the branches, na ipakita na naman dun yung abiding in Christ. So, karugtong nito yung abiding or yung align dito yung abiding in the will of God. Okay? So, paano natin na ipapakita to? Yung pagiging productive in his Christian life and ministry. Tayo po ba ay nag-evangelize pa? Kailan ang huling experience mo na nakapag-share ka ng gospel sa kapwa mo? Oh, si Mami may kwento. Paano yung encounter mo sa kani, Mami? Meron akong kaibigan na nagtitinda ng alamang at ng isda. So, dumaan siya, nag-alok siya ng isda. Before ko siya pinaalis, tinanong ko siya kung kilala ang Panginoon. So, sabi niya, nakadinig na siya at may nag-aya na sa kanya sa church, but then, hindi pa siya believer. So, nag-share ako sa kanya kung who is really Jesus Christ. Yes. Oh, amen. Oh, amen. Praise the Lord sa ministry ni Mami. Isipin nyo, no, na in season and out of season, no, di ba? Nagtitinda lang yun ng isda, binibilhan lang ni Mami ng
isda. Pero she was able to share the word of the Lord. No? Sa ilang taon na kayong Christian ngayon? Ako matagal na. Oh, so what? May product na ba ang ating buhay Christian? Naaalala nyo yung mga each one bring one natin na ministry dati. No, meron bang nandito na? Nandito pa? Nawala yung bring one. Yung nag-bring na wala. Yung binring dito, siya yung nadala palabas. Ano ba yan? Ha? Hindi nakabalik. So, kaya tayo nagmi-ministry, no? Kasi, isa sa mga characteristic ng isang disciple is someone who is productive in his Christian life. No? Tayo ay granted with gifts and abilities to use for the work of the Lord. So, dapat ginagamit natin yon productively. Ako, isa sa mga greatest joy ko in my Christian life, yan, sila Shannon and sila Shirley. Because nakita ko talaga yung pag-grow nila. No? And isa ako ginamit akong vessel ng Panginoon to share the word of the Lord sa kanila. So, sila ang pride and joy ko in my Christian life. Yes, oo, totoo yan. Nakikihati kasi yung bumibili ng merienda dati eh. So, yon. So, no? So, dito po, no, merely pretending or professing that you are Christian life nang walang result is a questionable na profession. So, ang isang true Christian disciple is someone who is productive and in his Christian life and in the ministry of the work. Kaya, at ang tunay na Kristiyano, kapag hindi ka kumikilos sa church, parang may ano sa'yo something wrong. Parang may bumabagabag sa'yo. Diba? So, yan ay working ng Holy Spirit sa'yo. Kasi nga, ang isang Christian na isang disciple ay dapat nagwo-work para sa ministry of the world, the Lord. Huwag niyong i-resist, no? I-allow niyo ang Spirit to guide you in having a productive life and ministry. And the last verse na titignan natin ngayon. Malapit na ako matapos. Last verse pa, Luke 6:40. Luke 6:40. Disciple is not above his teacher, but everyone who is perfectly trained will be like his teacher. Okay. But everyone, when he is fully trained, will be like his teacher. So dito po nagtuturo si Jesus Christ what it means to be his disciple. So dun sa chapter na yan, makikita nyo po din yung mga blessed are the meek, yung mga, anong tawag natin doon? Beatitudes. Yan. So, and then sa latter part na, nakikita niyo po yung mga, nag-list din to si Jesus Christ ng mga consequences, no, para sa mga ungodly na people. And in-exhort niya din yung mga followers niya to love their enemies in prayer and generosity. So, tinuro din doon ni Jesus Christ kung paano nag-a-apply ng mercy and forgiveness with others. So dito po, sinabi niya, a disciple is not above his teacher, but everyone when he is fully trained, no, yung word po na fully trained dyan, yun po yung mga naunang nabanggit ni Jesus Christ na ano yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Yun po yung training na tinutukoy dyan ni Jesus Christ. Will be like his teacher. Now, according to this verse, let's fill in the blank again. A disciple is one who, according to the verse, ibig sabihin, may laman bakit parang mga, sabi doon, everyone when he is fully trained will be like his teacher. Anong, Okay, so a disciple is one who, next na, who lives a Christ-like life. No? Kasi pinakita dun sa mga naunang verses, pinakita ni Jesus Christ kung paano dapat namumuhay.
Okay? Now, if you are a disciple, sabi niya, you will be like His teacher. So yung teacher na tinutukoy dito is si Jesus Christ. So kung paano siya namuhay dito sa earth, ganun din dapat tayo mamuhay while we are still here on earth. So following Jesus involves changing through the power of the Holy Spirit. Diba? Tayo nga ay new creature na. So once we have accepted Jesus Christ and believe that He is our Lord, no, tayo ay anong sinuot sa atin? Yung imputed righteousness ni Jesus Christ. So kasama noon, no, ay ang pagsuot ng character ni Jesus Christ. So, kapag ikaw ay isang disciple, no, ito dapat ang characteristic na dapat ay pinoposes mo. You live a Christ-like life. Lalo na kapag tayo ay nakakahalubila sa outside world. No, mahirap maging Christian, lalo na kapag ikaw ay nasa halubilo mo ay hindi mga kapwa Kristiyano. No, meron lang akong nag-work ako dati sa university na who is devoted to the Mary, Mother of Jesus Christ, no? Na every time na may program, meron silang mass and nire-require nila lahat na umattend ng mass. So, I hold true to my faith na hindi ako a-attend dyan kasi meron tayong kalayaan of according to Republic Act of the Philippines, no, freedom to express your own religion. So, hindi po ako talaga ay nagre-resist na umattend sa mga ganon. Okay? So, even mga Thanksgiving na masses nila, may mga ganun challenges. No? Kayo, sa mga buhay nyo, as a Christian, na nakakahalubilo, no, paano nyo po na ipapakita? Yan, ako po, yes. O, ito pa, taga-ano na to eh. Bilang naghahanap ng trabaho, yan. Kasi madami na schools na tumawag, ayan, tatanggapin ka, pero ang requirement nila, dapat meron kang kumpisal, kumpil, meron kang binyag, meron kang So kung ako kung gustong-gusto ko talaga, kasi yung schools na yun, yung mga Lasal, San Beda, ayan, yun talaga yung mga gusto kong puntahan na schools. Pero nung nalaman ko yun, mapapaisip ka talaga kung gusto mo yung school kasi kung, magkunwari ba akong ganito o mag-stand ako kung ano ba talaga yung pinaniniwalaan ko or kung sino ba talaga yung Diyos ko. And ayun, pinapasalamat ko sa Panginoon kasi merong redirection. Yan. Na napunta ako sa isang university na hindi sila Catholic school, hindi rin sila kung And pinapasalamat ko din kasi yung head ng department namin ay Christian din. So, every morning, before orientations meeting, ayan, nagpipray kami and ayun din, challenge niya din sa aming lahat to read a verse every day before mag-start yung mga klase namin. And ayun din yung blessing ko ngayon sa workplace. Okay. Workplace ko. Nakita niyo yung blessing dun sa pag-overcome niya nung challenge na ibinigay sa kanya ng Panginoon. No? She was able to find a job na kung saan mas mapapractice niya yung kanyang belief. Meron pa po ba mga other experiences? Share ko lang. Share Kay Anya to, kay Anya. Kay Anya, nasa Baguio kasi siya, guys. Spokesperson. Hindi nagsimba. Ayun. Yung trabaho din, kasi pag graduate ka na, yun na yung pinaka-challenging sa'yo. Yun lang yung isang hinihingi kong sa kanya na yung linggo is wag niya nang i-compromiso. Kumbaga, maraming tumawag sa kanya, malalaking company. Pero ang offer sa kanya, mataas na sweldo, pero ganito, papasok ka ng ganito. Parang sabi ko, dapat automatic na yan sa'yo na hindi mo siya tatanggapin. Kasi pag ang Panginoon, in-honor yung mga ginagawa mo para sa kanya, yung sacrifice mo, mas maganda yung parang ikaw magtitisyo. kapalit. Yeah.
Mag-intay ka lang para sa yung oras mo. Ayun. Amen. No, kasi dapat ano yan, default natin yun bilang mga Christian, na yung Sunday, hindi yun sa atin. Ay. Ako wait lang, dito na kami kasi nakadalawa na kayo eh. Sa akin, personal experience, San Miguel. Wow, San Miguel. San Miguel, yan Uy, mamo. data privacy, no? Hindi, pero applying din ako for work before. Yung HR, maintenance engineer, sana. Pinapapasok niya ako ng linggo. So, as a Christian, what I did, winitnessan ko yung HR. Parang dito to. No, what I did, syempre, tinurn down ko. I can promise, sabi ko lang sa kanya, I stand with my faith. Christian po ako. Sunday is our Sabbath. Baptist po ako. Holy. And ang Sunday is holy. That's our Sabbath. Araw ng pangiling ng Panginoon. So I can promise anything sa but if you will consider, tanggapin niyo ako, call me. Kung hindi, I can promise anything about Sunday work, sabi ko. Muntik ko witnessan yung may-ari eh. Hindi ko lang na as a Christian. I roll the ball to June. Ayan. Ayan. Kasi nakadalawa kayo. San Miguel, Robinson. Mayayab. Since may yung work ko is mga Chinese yung may-ari. Medyo mahirap sa part ko kasi sa retail company, hindi talaga siya advisable. Sabi nga, mortal sin kapag nawala ka ng Saturday tsaka Sunday sa kanila kasi ang customer ay nasa Saturday and Sunday and walang delivery pero may mga paperworks. So dati sa dating position na binigay sa akin, ang hirap na ipaglaban yung linggo. Pero may ginamit yung Panginoon, yung manager dati namin, si Sir Mike. Christian din siya. Tapos, nung nasi-share niya na bro, narinig mo na ba? Sabi ko, nakarinig na ako ng salita ng Panginoon. Tapos, nagkakaroon kami ng palitan, mga verse, ganyan. Tapos, ginamit yon na parang kausapin yung manager na ngayon namin na parang yan, sipat, ganyan, nahihirapan yan, nag-struggle yan sa Saturday and Sunday. Ginawa, nilipat ako, yun yung na-promote po, nilipat sa ibang department. Tapos, naalaw na parang, ayan, sipat yung Sunday, kanya yan. Medyo sa iba kasi hindi nila tayo naiintindihan. Which is, sa amin, ako lang yung nag-work ng Sunday. Sabi nga may narinig ako na katrabaho ko dati, natanggal na siya eh. Sabi niya anak ng Diyos yan si Patterson, Sunday nag-o-off. Amen. Pero sabi ko amen, kasi anak talaga ako ng Diyos. Amen. Ayun, napakahirap ipaglaban nung faith natin sa kanila kasi hindi rin natin sila naintindihan. Tapos may mga ka-workmate din ako na INC. So syempre, though sila nag-fail sila sa pag-follow doon kasi may Thursday naman sila, may Saturday, ganon. Pero ang hirap. Tapos kapag magmamanage ka pa ng mga manpower namin, napakahirap na maging Kristiyano sa harapan nila. May mga ganyan eh. Sa harapan mo, mababait sila. Tapos pag sa likod, napakasungit. Kala mo naman may-ari ng kumpanya. Mga ganon. Pero... Sinasabi gan sa HR eh. Pero syempre, kailangan, kahit gustong-gusto mo na siyang, pumunta ka nga dun sa admin, yung parang gusto mo na siyang patulan. Pero syempre, nire-remind tayo. Lagi si Deacon yung nagre-remind sa akin eh. Brad, trabaho, Kristiyano ka pa din dyan. Ayan. Ayun po. Yan. Lagi natin tatandaan na kahit nasa saan man tayo, no? Kahit nasa Landers. Yan. Tayo ay Kristiyano. Kahit nasa SM. In every circumstance na may experience natin, tapos pag hindi natin alam ang gagawin, alalahanin natin, what would Jesus do? Okay. Baka meron pa. Sige na. Meron pa ba? Meron na tayong 6 minutes. Si Alfie, parang gusto na naman. Wala na? As a student, in viewpoint naman ang as a student, paano na ipapakita yung living a Christ-like life? Okay, yun. As a student po. As a ham student. Emilian po ako. Ayun po, as a student po,
pinapakita ko po na isa po akong ambassador ni Christ. In a way na nagsastand firm ako sa belief ko. Kahit, kasi sa strand ko po, which is humanities and social sciences, philosophy din. natatakal po kasi yung different religions. And doon po yung, syempre, yung respect. And pero no matter gaano man karami yung matutunan ko about their beliefs, kailangan magsastand firm pa rin ako sa beliefs ko and hindi ako masisway or madadala. And another way to show, to live a Christ-like life is to set an example po sa mga classmates ko. Kasi, yung kabataan ngayon, especially may mga trends and it's easy for, a student in my age na makisabay for the sake of fitting in. Kasi, syempre kapag hindi ka nakasabay sa mga trends or ganun, magiging outcast ka sa kanila. Pero, ayan po, kailangan po natin tandaan na, kailangan natin mamuhay not to please others, but to please God sa way ng pamumuhay natin and also uphold our beliefs and values po in all times. Yun lang po. Amen. Meron po bang gustong mag-share dyan sa mga kababayan namin sa Saudi Arabia, Philippines? Wala na po. Okay. So since we have limited time, alam ko marami pa kayong gustong i-share. Pwede natin yung i-share sa ating susunod na Sunday School. So, balikan lang po natin yung 4 na characteristics na tinignan natin for this morning. So, there are 4 characteristics of a true disciple of Christ. First is a disciple is one who obeys the word of God faithfully. A disciple is one who loves others unconditionally. A disciple is one who is productive in his Christian life and ministry. And a disciple is one who lives a Christ-like life. Now, I want you to ponder on this question as we close to our Sunday school. So, after looking at the characteristics of a Christian disciple, on what characteristics do you observe you struggle the most? Are you a true disciple? Saan ka dyan pinaka nagsistruggle? Pag-isipan ninyo. May sagot? Sasagot na agad. O, go. Meron na tayong mga 3 minutes pa. O, go. Para sa akin yung struggle, a disciple is one who loves other unconditionally. Bakit? Pero kasi napakahirap. Halimbawa kung sinasaktan ka niya, pero sabi nga, pag nasa Panginoon ka, parang yung pagmamahal mo nga, yun, pero kung sa sarili mo lang, napakahirap yung loves other unconditionally. Pero nasa Panginoon ka na, kasi utos niya yan, dapat sundin mo. Pero sa totoo lang, bakit? Bakit? Napakahirap naman talaga niyang ganun. Lalo na, pero pag sa kapatiran, okay. Pero pag sa labas na mga tao, ganyan, ka ng masama, hindi siya Christian, o parang Christian lang. Unconditional. Love others. Doon siya nagsistruggle. Doon struggle. Pero kung mga talagang tunay na pananampalataya na kapatiran mo, hindi pero kung hindi mo kasama sa pananampalataya, parang ginawan ka na ng masama. Lahat ginawa mo. Bakit? Batuhin mo rin. Pero ayun. Sharean mo ng gospel. Pero siyempre, makinig kayo. andun na yung salita ng Panginoon. Andun pa rin na nanatili yung salita ng Panginoon sa puso mo. Huwag mong gawin. Kaya minsan, pero struggle sa atin. Pero hindi mo yun magagawa kasi nga andun yung parang nagre-review sa puso mo na
yung sinasabi ng Panginoon sa'yo. Mm. Ayun, pero struggle. Amen. Amen. Sabi niya, Meron pa? sabi Last nga na. ng siya lang. Lahat na. Isa-isa? Sa Oh. sa sa akin po yung 29 na ha. O, go. Ate Rachel. Sa akin ay yung sa unconditionally din. Mm. Kasi minsan talaga pagka paulit-ulit na ginagawa sa sakit. minsan nakakasawa din. Ayun. Nakakasawa. As a tao, no? As a person. Ako lang daw Nakakapagod sasagot yan. para kay May. Ayaw. O, Sa mama akin niya na ano lang po, daw. yung last, Christ-like life. Christ-like life. Yun nga yung nabanggit nila kanina. Oh, yung as sa an mga HR trabaho. ka kasi. Oo. As an HR, yun yung sinasabi ko, ang hirap na maging mabait. No? Para lang, alam mo yun, masabi. Kasi ginagawa mo na, Kristiyano ka na eh. Hindi ka na yung maldita, masungit, yung sinasabi na in the back of ano. Yung HR nyo masungit, ganon. O, kaya Kala mo ngayon siya yung may-ari. sinasabi nila lagi, yung HR nyo mabait. Diba? Kasi malapit na mag-resign. Joke lang. Ang hirap yun. Yun yung struggle. Ah, meron pa? Oh, si Mami. Oh, after ni Ate Kling. Para Isa sa isang akin, mic. parehas kami ni Glaze yung a disciple is one who lives a Christ-like life. Kasi minsan talaga may attitude rin talaga ako, lalo na pagkarap ko yung mga, yung mga, pag nandun ako sa mga kamag-anak ko sa father side ng mga unbeliever, dahil yun bang pinipilit talaga nila na sila ang tama kahit nandun sila sa lumang religion, tapos ako naman na ayaw magpatanga di ko maiwasan na masungitan talaga sila. O kapag may pag may sinabi silang masama sa faith ko, talaga nasusungitan ko talaga sila. Yun ang nagiging yun ang nagiging struggle ko rin. Amen. Next. Si Mami nga daw. Kanilang mic yan. Ayun, mic nyo. Oh, nakipatters. Hello. True disciple of Christ, lahat tayo may struggle sa apat na yan. But Ano doon sa'yo, sa Ma? pang-apat, disciple one who lives Christ-like. Pero kung tayo ay nabubuhay sa Christ life-like, yung above na yan, magagawa mong lahat. So we need to live a disciple Christ-like life. Though it is mahirap, but because so kayo are deep, you're good deeper and the Word of God, lahat yan na true disciple of Christ, magagawa mong lahat na ma-overcome lahat yan. So we have to live, kahit nahirap tayo sa Christ life, we have to live like Christ. Amen. Tataob na yung bangka, wala sa amin. Kami nakapindot. Sa amin din, sa apat na yan, ang pinakamahirap din dyan is yung Christ-like. Like Christ-likeness. Kasi yun nga, yung sinabi ni Mami, kung ikaw ay lumalakad na sa ng Panginoon, magiging easy lahat yan. Kumbaga, ang pinakamahirap, yung madaling maging Kristiyano, mahirap magpaka-Kristiyano. Kasi kahit hindi tayo nag-share, yung testimony ng buhay natin, pinapanood tayo ng tao. Kahit hindi ka mag-share dyan, makita lang nila yung buhay mo, ay, iba Diyos nito. Kasi nakikita nila, yun yung pinaka sa akin struggle dyan. Yung Christ-like. Meron pa? Next. Oh, next. Sa akin po, yung pinakahuli din po. Tama naman lahat ng nasabi. Pero kasi lahat tayo guilty. Guilty tayo na lahat Tama. naman yan, kahit lahat ng naka-check dyan sa harapan natin, hindi naman talaga natin yan nagagawa 100% Sasagot ka pa sa harapan pala, ng Panginoon. Kasi minsan talaga may mga temptations. Tsaka hindi natin talaga kaya yung kung paano namuhay yung Panginoon sa atin na yung ganong kalinis. Syempre. Tsaka may mga times nga, yun nga, kanina sabi nila, pag binato ka ng bato, batoy mo ng tinapay. Mahirap po yun gawin pag binato ka talaga. 'Di ba? Parang gusto mo, kung hanggat maaari nga, kung di
Di ba mag-ano ka para magre-resist ka? Kung di lang neto alam na Kristiyano ko, papatulan ko to. Di ba may mga ganun tayo? Kaya para sa akin po, yun po yung napakahirap, yung nag-struggle talaga ako sa buhay ko. Kasi mapagpatol pa din ako eh. Minsan. Kuya Bear. Oh, yan. Si Papa Bear. Papa Bear. Yun din, disciple is one who lives Christ-like life. Kasi yung una is, you can obey and faithfully once, twice. You can be unconditionally to other person, but sa iba, pwede, sa iba hindi. Sometimes gano'n na Tapos yung ministry, sometimes maraming struggle lalo dyan na Yung Christ life ang pinaka-struggle sa ko. Meron pa? Ako po. Vlog kita. Sa akin yung disciple who obeys the word of God. Kasi, ayun nga, lahat naman ng nasa baba, yung love others, be productive, live Christ life. Kasi nag-start yan lahat to be commandment ng Panginoon. So once na hindi ka marunong sumunod sa sinasabi ng Panginoon, hindi mo magagawa na magmahal ng iba, hindi mo magagawang maging productive sa ministry mo kasi lagi mo sasabihin na hindi ako ready, hindi ako equipped. Parang narinig ko yan Nandun na nga sa Bible kung paano ka ma-equip, paano ka magiging ready in ministry, and how na malilive mo yung Christ-like life. Kasi nga sabi, yung Word of God is yung manual natin. So kung hindi mo siya babasahin, hindi mo susundin, baliwala lang lahat. Yan lang po. Ikaw na. Meron ba sa online? Ako, hindi ako nahihirapan sa mga yan. Kayang-kaya ko yung mga yan. Sambahin yan. Kaya yan. Encourage ko lang kayo, kaya yan. Kaya yan. Ako a disciple is one who obeys, love. Hindi, sa akin yung love. Love unconditionally din ako. Selective sa akin. Sa personal, actually, hindi ko kalaban yung ibang tao, but yung sarili ko. Selective talaga ako. Yun yung, dyan ako very struggle. Pero yung isa dyan, yung tatlo, nahihirapan din ako dyan. Pero yung sa isa na yun, nahihirapan talaga ako. Selective lang to. Pero ganun talaga. Okay. Salamat. Thank you po sa mga nag-share, no? But we have to understand na being a Christian is a challenging commitment to the Lord. But as what Shirley said, meron tayong guiding principle. No? Struggle tayo, but it does not mean we cannot overcome. Okay? So, we read the Bible, study the Word of the Lord para alam natin kung paano tayo kikilos bilang disciple ni Jesus Christ. And we will continue our lesson on next Sunday. We'll study the cost of being a true disciple of Jesus Christ. Dito po nagtatapos ang ating Sunday School. At pakialala po yung 4 na verses na yan. Yan po ay ating memory verse for next Sunday School. So before tayo mag-close, no, hiling ko po si Brother Alfie to close us in prayer and to pray for our Sunday School offering. Dali. Mike daw, Mike. Apo, closing prayer tsaka offering, ha? Diyan lang, okay lang. Okay, let's pray, Lord, Heavenly Father, Lord, sa araw to Lord na inyong binigay sa amin, Lord, at nakapag-Sunday school kami, Lord, salamat po, Lord, sa natutunan po namin, Lord, at sana, Lord, sa puso po namin to, Lord, at sa pagbibigay, Lord, kayo po maggabay sa amin, Lord, sa pagbibigay, Lord, sa Panginoon Jesus, Amen.